Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Dito, tinatalakay ni San Pablo ang kung ano ang sitwasyon na pinagdaraanan ng mga tao. Na bawat isa ay dumaranas ng iba't ibang uri ng sitwasyon, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga suliranin sa buhay. At iisa ang malinaw na sinasabi ni San Pablo na magandang gawin nating inspirasyon sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay. Sabi ni San Pablo, "Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin." Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon, anuman ang pagsubok, anumang sakit ang pinagdaraanan natin ngayon, kung patuloy tayong mananalig sa Diyos, hindi magtatapos sa hirap, sa sakit ang lahat. Bagkus, ang lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay natin ngayon ang sang magiging daan ng ating kaluwalhatian. At iyan ang magandang panghawakan natin. Ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos na kailanman hindi naghahangad ng kaparusahan, ng kamatayan ng tao. Ang Diyos na kinikilala at sinusundan natin ay Diyos na ang gustong mangyari sa tao ay magkaroon siya ng buhay. At ang buhay na yan ay buhay na kasiyasiya, buhay na payapa. Kaya kung dumaranas man tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang uri ng mga problema o sakit, huwag nating isipin na tayo ay pinaparusahan o pinapahirapan ng Diyos. Ang mga kalagayan sa buhay na yan ay mga pagkakataon upang mas lumapit tayo sa Diyos at manalig at magtiwala na isang araw makakamit din natin ang kaginhawahan, ang kaluwalhatian. At maganda ring isipin na maaaring ang bawat isa ay maging bahagi kung papaanong makakamit natin ang kaginhawahan, ang kapayapaan. Yung tipong ang sarap sa pakiramdam, yung alam mo na may pinagdaraanan kang matinding sitwasyon sa buhay, pero meron kang mga kapatid na naririyan para sa iyo. Yung alam mo na dumaraan ka sa matinding sitwasyon sa buhay, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka dumaranas ng sitwasyon na yan mag-isa. Dahil may mga kasama kang tunay na naririyan para sa iyo. Kapag ganoon, di ba, ang mangyayari, kahit napakabigat ng pinagdaraanan natin, para bang magiging magaang ang lahat dahil alam mo, hindi ka nag-iisa. Dito sa ating dambana, meron po tayong pinaplano na magtatag ng tinatawag na counseling center. Bakit kailangan natin ito? Sapagkat sa pakikisalamuha, sa pakikipag-usap sa mga kasama, sa mga ordinaryong tao, bata, matanda, para bang ang laki ng pangangailangan ngayon para sa makakausap, makikinig, yung ibibigay yung presensya.
at nakikita natin ang higit na pangangailangan para sa ganitong mga apostolate ng simbahan. Kaya nga, mananawagan tayo para sa mga volunteer psychologist, psychiatrist. Kasi minsan, kailangan lang naman ng kasama natin, ng kausap. Kailangan lang naman ng mga kasama natin ng makikinig. Hindi kailangan iproseso agad-agad. Yung kailangan lang ma-ventilate, maikwento, masabi kung ano yung nandito na sa bahay hindi maikwento. At yun yung minsan nakakalungkot na katotohanan. Yung mga anak hindi makapag-open up sa kanilang mga magulang. Yung mga magkakapatid hindi makapagbigay ng magandang kwento. Ano ba talaga ang kanilang pinagdaraanan? Naghahanap ng ibang outlet para mapagkwentuhan o kung ano man. At mas madalas ang nagiging outlet, barkada. Paano kung ang barkada ay hindi naman magandang impluensya? May mga pagkakataon sa maniwala kaya't sa hindi, kaming mga pari nagpapakumpisal sa mga inihahanda sa First Communion. Ano ang edad? Iba't iba. Maaaring 11 or 12 years old, grade 5, grade 6, o maaaring nasa junior high school. Pero sa maniwala kaya't sa hindi, sa isang grupo ng mga estudyante sa isang public or private school, siguro meron dyan 5 o 10 mga bata magpe-first communion. Ang ikukumpisal, ako po ay nag-attempt mag-suicide. Batang grade 5, grade 6, hindi pa kasama yung inihahanda para sa first confirmation, sa kumpil. At hindi lang ako yung nakakarinig ng ganitong kumpisal mula sa mga bata. Marami sa mga pari sa kumpisal doon lumalabas ang kung ano ang parabang napakadinding pinagdaraanan ng ating mga kapatid. At marami ang nagsasabi, pinag-iisipan ko na po ang mag-suicide. Kaya sa ganitong sitwasyon, nandirito ang ating simbahan para magtayo ng isang center kung saan merong mapupuntahan ang mga kapatid na masyado bang nabibigatan na sa kanilang mga daladala sa buhay, na halos walang mapagkwentuhan sa kanilang bahay o kung saan man. Kaya may mga cases na talagang umaabot sa suicide, diba? Kaya napakahirap itong ganitong sitwasyon. Napakahirap yung pakiramdam na bigat ka na pero wala kang mapagkwentuhan, wala kang mapagsabihan. Pero ang napakagandang paalaala ni San Pablo mula sa ikalawang pagbasa, huwag nating hayaan na hilahin tayo pababa ng mga sitwasyon at matinding problema na pinagdaraanan natin sa buhay. Hindi dapat magtapos diyan ang ating buhay, sapagkat kung tunay na nananalig tayo sa Diyos, alam nating lahat, tutulungan tayo ng Diyos. Ibabangon tayo ng Diyos at pagkakalooban niya tayo ng bagong buhay, di ba? Kaya iyan mga kapatid, ang pagnilayan natin. Iyan ang pagdasalan natin. Totoong-totoo, napakarami nating mga kapatid na dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. At iba-iba na yung naiisip nilang gawin. Matagpuan nawa nila ang salita ng Diyos bilang salita
na makapagbibigay ng panibagong inspirasyon. Ang salita ng Diyos na buhay, na kung talagang pakikinggan natin at pagninilayan natin, kayang-kayang baguhin ang ating magulong buhay. At makatagpo rin nawa tayo sa bawat isa ng kapatid, ng kaibigan, ng kasama na dadamay, makikinig, at magbibigay ng presensya para hindi natin maramdaman yung pakiramdam na ako'y nag-iisa. Kaya ipanalangin natin mga kapatid ang bawat isa, lalo na ang mga kapatid na dumaranas ng matinding pagsubok. At maging mga instrumento nawa tayo ng Diyos para mapagaang ang bigat na pinagdaraanan ng ating mga kapatid. Na kung ikaw o kung ikaw mismo ay may kakilala na mga kapatid na may kaalaman, expertise sa mga sinasabing sitwasyon, nawa marami ang lumapit sa ating simbahan at mag-volunteer. Magse-set up tayo ng counseling center dyan sa basement. Meron tayong 2 room na i-allocate para doon. Meron na tayong mga volunteer nurses. Meron na tayong ilang volunteer psychologist. Meron na tayong volunteer lawyer. Pero sa pag-uusap namin, kailangan pa natin ng dagdag na psychologist. Kailangan natin ang psychiatrist. Para kung ano man yung pangangailangan, kahit papaano, meron tayong maitutulong. At nawa, tulungan tayo ng Diyos sa proyekto na ito, hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa mga kapatid na higit na nangangailangan. Amen.